guys, welcome back for another Free Time Vlog. So for today's video, tayo ay Learn YouTube ulit. So may bago na naman tayo matututunan sa Learn YouTube. Ang title po ng vlog natin today is How to Create a Content Calendar for Consistent Upload. Yun. So this time around, organize tayo. Naka-schedule yung mga uploads natin. Okay, so anong gagawin natin para doon? So number 1, know your goals. Siyempre, alamin muna natin kung anong goals natin. Example, sa akin, ang goal ko in a week, 2 uploads. So schedule dyan every Monday and Friday. Tama ba? Monday and Friday. Yes, Monday and Friday ang schedule ng uploads ko. Ay hindi, Tuesday and Friday pala. Tuesday and Friday ang schedule ng uploads ko. So every week, every Tuesday and Friday, may nakaprepare ng upload na lalabas sa YouTube ko. So ganun siya. Ayun, so yun ang goal natin, no? So, ewan ko sa inyo kung daily ang goal nyo, so hindi nyo na kailangang i-memorize pa yan dahil daily kayo na kailangan, may upload kayo daily, di ba? Ako hindi ko kaya yung daily. So, ano lang ako, twice in a week lang ako. Kayo, nasa sa inyo, baka gusto nyo dagdagan 4 times in a week. Yung iba daily, nakakayanan nila. Pero ang mga topics nila doon, isa na talaga daily vlog lang. Kung anong ginagawa nila daily. Kaya, nagagawa nila yung daily vlogs. Ako kasi hindi. Topics, kain sa labas. Hindi naman pwedeng araw-araw kumakain ako sa labas. Ang gastos nun. Diba? Ayun. Tapos, kung ano lang, minsan, may ini-insertan ko ng daily vlogs. Like, yung gaming, yung mga tipong ganyan. Mga ganon. Pero most of topic ko to discuss. Parang learn YouTube, YT modes, mga ganyan. Mga topics na pwedeng pag-usapan. Parang ganon. Yun. So, yun yung number 1, know your goals. The number 2, choose your planning tool. Napakarami planning tool ngayon, lalo na ngayong panahon na to dahil meron na tayong mga apps sa mobile phone, di ba? So, merong available dyan, planning tool. Pwede nyo rin gamitin yung calendar nyo, simple calendar. Nakakapaglagay na kayo ng ano dun, di ba? Mga notes sa calendar ng phone nyo. Or, kung gusto nyo gamitin yung Google Calendar, pwede rin. Nag-a-alarm din yan, yung Google Calendar, di ba? Or, kung ayaw nyo naman yon, pwede ring Excel o kaya Google Sheets, di ba? Pwede nyo gamitin yon sa Excel. I-outline nyo yung mga topics nyo dyan. Tapos lagay nyo yung schedule, date, at schedule, time, kailan ma-upload, di ba? Ano pa? Or kung gusto nyo yung old ways, di ba? Pwede notebook. Sulat nyo sa notebook yung schedules nyo. Pwede yan. Or kung meron kayong printer, i-print nyo. Ilagay nyo sa Word or sa Excel, tapos i-print nyo. At least meron kayong matitignan, di ba? Pero para makatipid sa papel, doon na lang kayo magano na lang kayo, software na lang kayo, app. Pwede naman doon merong notes. Kahit sa mobile phone, meron notes Pwede nyo gamitin yun. I-outline nyo lang yung mga topics nyo. Topics, lagay nyo dyan. Date, kailan i-upload. Ganyan. Or pwede ring date, kailan i-gagawin. Kailan nyo siya i-film. Ganyan. Kailan nyo siya i-upload. Tapos anong oras nakalagay din, di ba? So, magkakaibang column yun. Tapos lagyan nyo ng check mark. Pag nagawa na, check nyo. Pag nagawa na, na-upload na, check nyo. Hindi pang gano'n. At least, organized kayo, di ba? So, ayun. That's number 2, choose your planning tool. Kung anong tool man ang gusto nyo gamitin. Number 3, plan content categories. So, syempre, sa buong channel nyo, meron kasing yung ibang vlogger or ibang content creator, yung buong channel nila dedicated lang sa isang topic. Diba? Like for example, yung kay Tony Talks, yung mga talagang interview talaga, meron parati siyang guest, diba? Tapos pinag-uusapan yung live, pinag-uusapan yung mga topic, mga ganun. So puro interview vlog, diba? So ako, ang category ko, yung iba marami din niche, yung iba gaming lang. Ako hindi, madami. Gusto ko kasi iba-iba. So, makikita niyo yung categories ng mga vlog ko na dun sa playlist. Nakahiwa-hiwalay sila, naka-organize sila doon. So, merong YT modes, merong gaming, merong cooking, merong eat-out vlogs, merong anything goes. Tapos, meron din sa kasama na lahat yun. Diba? Para madali rin panoorin. Like, for example, yung mga viewers nyo, ang gusto lang is cooking portion nyo, cooking series nyo, edi dun sa pumunta sila sa playlist, click nila yung playlist para sa cooking, yun panonoorin lang nila, di ba?
Yung iba naman, ginagawa, kaya marami silang iba't ibang channel, gumagawa sila ng iba't ibang channel. So, imbis na gumamit sila ng playlist, iba't ibang channel na lang ginagawa nila. Like, for example, yung kay Lloyd Cathy Cadena, kung kilala niyo siya, yung ma-jolly person siya. Nung buhay pa siya, ang ginawa niya is dalawang vlog, dalawang channel. Yung isa is for daily uploads, or yung regular daily, daily vlog niya. And then yung isa, nakalimutan ko yung isa. Lloyd Learns yata yung isa. O yun, siguro yung parang kung ano yung mga natutunan yung sinishare niya, parang gano'n. So, dalawang channel yan. So, yun sa akin, pwede rin naman pag-iwa-iwalayin yun. Pwede akong gumawa ng siguro in the future, pag masyado na madami yung vlog ko, pwede ko nang ihiwalay yung white emotes ko, gagawin ko separate channel, di ba? And then, pwede rin cooking, iwalay ko yan. So, ibig sabihin, ang dami ko ng channel, guys. So, kung pinag-iwa-iwalay ko yun sa akin, meron ng 4. Merong gaming, merong cooking, merong YouTube Learn, merong white emotes, tsaka merong, isa? Learn, Eat Vlogs, Eat Out Vlogs. So, meron 5. Pero sa ngayon, hindi. Single muna, isang channel muna ako. Though, in the background, nag-prepare ako ng mga vlogs na iba pero hindi ko pa sinasabi. Pero ng dalawa, tinitignan ko lang siya actually kung mag-work o hindi. Yun. So, nasa sa inyo yun. Kung meron kayong niche na multiple niche kayo sa isang vlog, pwede nyo iwalay yan in the future. Double earn, makakita kayo, mas marami kayong kikitain kasi iba-iba yung channel nyo. Ang problema lang naman kasi doon is baka maubusan ka na ng topic para dun sa isang channel, di ba? Hindi ka makapulot kagad, hindi ka makapag-regular upload. Kaya ako nakakapag-regular upload kasi isang channel lang ako, tapos iba-ibang topics. Tapos pag nag-upload ako, iba-iba rin. Ayoko ng sunod-sunod na gaming, sunod-sunod na YT Learn, yung iba-iba. YT Emotes, sunod-sunod na YT Emotes. Pag minsan nagkakasunod na YT Emotes kasi wala na ako content, kaganon. Pero okay lang yon. Ang importante is meron kang channel, importante meron kang ginagawa, importante kumikita ka, importante productive ka. Diba? So, ayun. Number 3, plan your content categories. So, kung meron mga categories yung mga niche nyo, yung mga vlogs nyo, planuhin nyo yan. Okay. So, pag nagawa nyo na yon, number 4, map out weekly or monthly slots. So, syempre, isa-schedule nyo kung kailan kayo mag-upload. Pwede rin namang random, nasa sa inyo yun. Pero mas maganda may schedule kasi yung mga taga-subaybay nyo, alam kung kailan lalabas yung vlog mo. Hindi yung tipong naghahanap, titingin sila, meron na bang vlog? Meron na bang upload si Dave? Meron na bang upload si Dave? Yung tipong gano'n. Hindi, di ba? Hindi siya effective. Ang effective doon, yung, si Dave may upload. Just ngayon si Dave may upload. 3 o'clock. 3 o'clock na. Ayun, naka-schedule. Alam nila yung schedule ng uploads nyo. Diba? So, kailangan gawin nyo yun. May schedule at may time at may day kung kailan yung uploads nyo. Pwede rin once a week. Diba? Parang si Benedict Pua, kung kailan nyo si Benedict Pua, naka-schedule yung uploads niya tuwing Monday. I'm not sure kung anong oras to. 7 o'clock yata pag Monday. Yun. Meron din iba, naka-schedule din. So, effective yun, guys. Worth it yung gano'n. At organized pa. So, gawin nyo yun. Mag-schedule kayo ng upload. So, that's number 4. Map out weekly. Ngayon, kung meron na kayong list ng topics nyo, gawin nyo na yung kung hanggang kailan. Like, for example, ako twice a week. So, alam ko na kung anong i-upload ko alam ko na kung anong i-upload ko ng Tuesday, pati Friday, pati yung next Tuesday, pati Friday. Alam ko na. Kasi, 4 ako di ba? Nagba-batch recording ako. Hopefully, napanood niyo yung last vlog ko, which is batch recording. Nagba-batch recording ako in a day, 4 vlogs in a day. So, naka-schedule na yun. Alam ko na kung anong i-upload ko dun sa 2 weeks ko. Tuesday at saka Friday. So, naka-schedule na sila. So, gawin nyo yun kasi effective yun, guys. Napaka-organized pa. Tapos, yung time management nyo effective kapag ginawa nyo yun. So, map out weekly or monthly slots. Okay? So, kung kaya nyo yung monthly, why not? Diba? Kasi naka-schedule na yung monthly uploads nyo. Tapos, number 5, batch brainstorming. Ayun, so brainstorming, ibig sabihin, magsa-schedule kayo ng isang araw nyo, kahit na ilang oras lang sa isang araw, wherein iniisip nyo kung ano yung effective na process ng inyong system, ng inyong pag-upload, pag-vlog nyo in total. Like for example, effective ako pag ganitong araw at oras ako nag-upload.
gumagawa ng video, ganyan. Effective yung pag-upload ko ng Tuesday at Friday kasi yung mga tao merong sa analytics makikita niyo yan guys, yung marami yung mga taong nag-view dun sa araw na yon at sa araw na ganito. So, syempre pipiliin yung mag-upload ng video dun sa mga taong marami nanonood, di ba? Para mas maganda, mas madami yung analytics nyo, mas maganda yung analytics nyo. Number of views, number of likes, comment, subscribe, and yun lang. Subscribe and yun lang. Views, like, comment, subscribe. Pero pa ba ako nakalimutan? Comments. Tama. View, like, comment, subscribe. So, 4. Yun. So, inaaral yan. Inaalam nyo kung ano yung effective na sistema ng inyong pag-upload, pag-video, paggawa na kung ano-ano. Lahat, pati schedule nung inaalam nyo kung effective pa, di ba? Para maging maganda yung flow ng inyong pag-vlog in total. So, dun kayo parati dun sa effective. Kapag effective ang ginagawa mo, kailangan meron data yan. Kung maganda yung mga topics na napipili mo, makikita niya sa data, sa analytics. Maraming nanonood, maraming nag-view. Kung gano'n. Ayun. So, ganun po ang tamang pag-organize ng pagiging content creator. Okay? So, i-follow nyo yung ganun. Pero, to be honest, hindi naman ako ganun ka-organized. Sobrang ka-organized. Okay. Ano lang to, result lang to ng assistant ko, ng research ng assistant ko. Kumbaga yung advice at effective way ng pag-vlog. Ganun. So that's brainstorming. Kung meron kayong admin or kung meron kayong taong assistant, pwede kayong makipag-discuss sa kanya. Ganyan ba? Tama ba to? Ganyan ba? Mga tipong ganun. Para kayong nagme-meeting every Monday. Ganun. Sa mga company, may ganun, di ba? Na merong meeting every Monday or every start of the week. O pag minsan, araw-araw, every morning, bago mag-umpisa yung production, bago mag-umpisa yung trabaho talaga, nagme-meeting sila. So, kung meron na kayong nag-hire na kayong assistant nyo, meron na kayong videographer, meron na kayong editor, yan, gawin yung meeting. Di ba? Kailangan nyo mag-meet kung ano yung effective way ng pag-ano nyo, pagiging content creator nyo as a group. Ako kasi, meron akong admins, pero nagagawa nila yung trabaho nila kahit hindi ko sila masyadong kinakausap. Nagpo-follow up na lang ako. Tapos, ang assistant ko sa pag-vlog, ito lang naman, si AI lang naman ang assistant ko. So, share kami ng knowledge. Kung ano yung naisip ko, di-discuss, ano ko lang kay assistant. Tapos siya na mag-a-advise sa akin kung okay ba o hindi. Kung gano'n. Yes, puro AI ang kausap ko, guys. Okay? So, try nyo yun para na rin tipid kayo. Ayun, so last one, schedule production time. So, ayun nga, kailangan yung schedule kung kailan kayo mag-vlog, kailangan yung schedule kung kailan kayo iisip ng mga topics nyo, kailangan kayong mag-schedule kung anong script ang gagamitin nyo, kung nagsiscript lang kayo, or kung gagaya nyo ako, nag-i-impromptu lang ako, pwede na rin yun. Kailangan nyo mag-isip ng oras kung kailan kayo magbabasa ng topics, para at least may idea kayo kung anong pag-uusapan sa vlog, diba? Yung tipong ganun. Tapos, kailangan nyo isipin kung anong oras at anong araw yung pag-film, diba? Kailangan nyo schedule kung anong oras yung meeting, kung may meeting man talaga kayo o wala. Kailangan nyo schedule yung oras ng pag-upload, diba? Kung kailan kayo mag-upload at anong oras din. Yan, ganun po ang pinaka-effective way ng pag-vlog. Tumitingin ako doon guys kasi nag-replay yung isa kong video ng games, nag-game siya. Ayun, so ayun guys, i-follow niyo yung ganun, i-follow niyo yung ganung way ng pag-vlog. Ano pa, yun. So hanggang doon na lang yung vlog na to. Hopefully may natutunan kayo. Marami pa akong topics for YouTube Learn na in-advise na nakuha ko. So hopefully magawa natin lahat yan. At sana panoorin nyo at i-enjoy nyo ang pag-vlogging kung gusto nyo rin maging vlogger, di ba? Mag-vlog kayo guys sa mga free time nyo para productive kayo at in the long run kapag na-monetize na kayo, kikita kayo kahit paano, di ba? So try nyo yun. Try nyo yun. So yep, hanggang dito na lang tong vlog na to guys. Till next time, bye!